Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Ito ang title. Nagkagulo na Richard Gomez may pasabog sa Duterte. Kinaalarma ng Palasyo, Kongreso, lahat na timbog. Galing yan sa ating Pinas News Insider na ating gagawa ng reaction at opinion sa mga balita. Ano kaya ang meron dito? Kaya kung ready na kayo, okay mga kaibigan, i-play na natin. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos tila pinagtulungan ng mga mambabatas at ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte Carpio, mga pumirmang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte, tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ng Leyte 4th District Representative na si Richard Gomez tapos nitong manindigan at hindi pumirma kapalit ng nasabing di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para lang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Alam nyo kung totoo talagang merong bigayan na nangyayari, tapos po merong mga tumatanggi dahil ayaw nilang ma-impeach si VP Sara o ayaw nilang tumanggap. Kung ito'y totoo, napakabuti ng mga ganitong tao, dapat po ituloy yan sa serbisyo. Magtuloy-tuloy sa serbisyo. Kasi ito yung mga hindi nasusuhulan eh. Sayang to kapag nawala ito sa gobyerno. Ito po dapat ang mga nandiyan dyan sa loob, no? Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Matapos ang pananahimik patungkol sa di umano'y ginapang na impeachment ng isang araw lang, kapalit ang di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para sa pirma laban sa Vice President na si Sara Duterte. Leyte 4th District Representative na si Congressman Richard Gomez binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang pumirmang mambabatas sa Kongreso. Tila tahasan itong nanindigan na may prinsipyo at hindi bayad, matapang na nagpaliwanag kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito pa yung isa sa pwede kong maging tanong din dyan. Kasi ang lagi nating nakikita sa Kongreso, sila-sila na rin lagi. Gusto kong makakita ng taga-Kongreso din at siya naman yung parang magiging leader doon na magpapahiring kung ano na ba ang kaganapan sa ganitong lugar. Meron ba talagang pirmahan na may kasamang bigayan? Mga ganyan, no? Kumbaga mag-hearing din sana sila, mag-imbestiga din sila kung may mga ganong pangyayari. Bukod kasi ang nararamdaman ko lang diyon sa mga nakikita natin lagi kapag nag-hearing sila sa Kongreso, panay-panig doon sa kabila. Meron kayang pagkakataon na ang mag-hearing naman o yung magpapasimuno ng hearing yung kaanib naman po ng mga Duterte na congressman din. Na halimbawa, kunwari si Ganire, kunwari ako, kunwari Maka Duterte, kunwari pa yun. Tapos, may isyong mga bycam. Pwede ba akong bilang Kongreso kalaban ng mga bycam na yan na peke-peke? Sample lang sample. Pwede ba akong mag-hearing din? Gumawa din ako ng parang TRICOM, ang pamagat naman ay second com, na ang pag-uusapan naman doon patungkol sa mga budget ng mga Kongreso, Senado o yung mga ahensya ng gobyerno. Kung naibibigay nga ba ng tama yan. Sana makakita tayo ng gano'n. Kasi ang lagi ho nating nakikita, panay po panig ng kabila ng mga hearing. Yun lang ho ang nakikita natin. Opinion lang ho, tuloy-tuloy tayo. Leyte 4th District Representative Richard Gomez naniniwalang hindi na niya kailangan na makisali pa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para patunayang nakapagbibigay siya ng dekalidad na serbisyo sa kanyang nasasakupan. Aniya, mas iintindihin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas na hindi na kailangan pang makisali sa pamumulitika. Kita nyo si VP Sara, binawasan yung budget. Ang nangyari, base sa aking opinion,
yung ibang mga OBP satellite o yung mga ibang branch nagsara, di ba? Kasi nga sa kakulangan na ng budget. Parang hindi na nila dahil nga binawasan yung budget, so yung iba nag-close na. Yung mga ibang benepisyo parang hindi na muna ata makakatanggap. Yun ang masakit. Kapag kakinalaban mo ang Duterte, mamamayan pa rin ang talo. Kasi yung mga benefits sana na ibinibigay po ng Office of the Vice President sa mga branch na babawasan, may nagsasara pa. Yun po ang nakakalungkot doon. Di ba? Sayang. Kasi kung magkakalaban-laban, apektado ang mga mamamayang Pilipino. Sayang yun, di ba? Imbis na yung tao pupunta doon sa Office of the Vice President kasi mahihinging tulong, ganito, ganire, hindi na maibibigay kasi nga binawasan na ang budget. Sayang. Di ba, no? Yung ibang ahensya ba, may mga ganyan, yung parang katulad sa Office of the Vice President. Parang wala akong nakikita. Parang ito lang na active of Office of the Vice President. Di ba nga, meron pa silang libre sakay? Sayang yun, no? Di ba? Mamaya baka bawasan yung budget ng ating BP Sara, sayang ho yung mga tulong na ibinibigay po ng Office of the Vice President. Ito po yung kahihinatnan kapag ka naglaban-laban po yung mga politika. Di ba? Sayang. Kayo comment, hindi ba nangihinayang kayo? Di ba? Sayang lang po, ano? Banat pa ng late representative na si Congressman Richard Gomez and I quote, "Let's just keep working. No matter how little money we have, we can provide quality services to people in many ways." Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagtigil ang taong bayan sa mundo ng social media Yes. na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. Ito na. At ayon pa sa kanila, yan ang politiko na hindi mukhang pera at hindi plastic or basura. Nice. We love you and your family, Kong Richard Gomez. Kasi siguro, no, kung totoo lang naman, kung totoong may bigayan tapos malalaki ang bigayan, pwede na kasi makapagpabago yun ng buhay ng isang politiko o yung isang namumuno, ano. Kaso dinadahilan nila para sa inyo, para sa bayan. Bakit si VP Sara? 'Di ba? Binawas-bawasan na pero tuloy pa rin ho ang kanyang trabaho. Hindi rin naman natin masisisi itong mga dapat nga masisi. No? Kasi ang dahilan nila kaya sila pumirma kasi para dun sa bayan, para dun sa kanilang lugar, para sa benepisyo. So ibig sabihin, base lang ho sa aking pagkakaunawa at opinyon, parang ginigipit mo yung isang congressman na kailangan na kung ayaw nyo, di bahala kayo, di kayo makakatanggap. Yun lang ho, base lang ho yun sa pag-unawa ko. Proud kami sa aming nag-iisang may paninindigan na Nice. congressman. Maraming Nice. nagawang proyekto yan si Goma dito sa amin. Maganda ang Yeah. pamamalakad niyan sa Ormoc City. Mananalo pa rin yan si Goma. May mararating na mataas na posisyon si Congressman Richard Gomez. Alam na Wow. namin kung paano mo pinaglaban ang hearing against drugs laban kay PRRD sa War on Nice. Drugs. We appreciate you, Kong Richard. Sa nakikita ko, si Richard may prinsipyo. Di nagpatinag sa pera. May future yan para maging senador. May Wow, pag-asa pa ang ating nice. bansa kahit maliit lang sila. Pero di sila natatakot mawala ng pondo. Saludo ako sa iyo, Kong Gomez. Kung tatakbong senador si Richard Gomez sa 2028, lalo na sa lineup ni Inday Sara, siguro panalo siya at magagantanan na tungkulin bilang senador. Sikat to dati, no? Sa kanya ata na uso yung tall, dark, and handsome. Richard Gomez, Matapang, walang kinatatakutan. Unquote. Magandang pangit. Ito matindi to si Coach Oli. Kuya Coach Oli, yan, the best daw to magaling daw mag-basketball to, sabi ni Sir Banat Bay. Dinamari ko lang sa isang vlog. Ito na po ang ating Kuya Coach Oli. Ano po ang kanyang opinion? Panoorin na po natin ito. Kitain po ito. Nasa Marcos, description niya, hindi kaya ihinto ang droga. Hindi ako nagsabi niyan ha. Mamaya, pag-usapan natin si PRRD. Hindi kaya ito ang... sino nagsabi no? Si PRRD. PRRD, tatakbong presidente. Nako, ha? 83 na po ang ating Tatay Digong. 83, 84, 85, 86. Parang masyado ng okay, kaya pa naman yun, pero gusto ko kasi, deserve kasi ni Tatay Digong na magpahinga naman, na makapag-relax kasama ng apo, anak, sa iisang beach, sa nature, habang nagtsatsaa o nagkakape kung kaya pa. Gusto ko maranasan yun ng ating mahal na Pangulong Duterte.
Kumbaga, tapos na siya sa laban niya eh. May mga anak naman siya, siguro yun na lang magpatuloy. Kasi deserve talaga ng ating Tatay Digong. Lumaban na siya eh, talagang inayos naman niya eh. May isang Duterte na talagang nagpaayos sa ating bansa. Sayang ho yun, kaya nga ito nga po, may BP Sara. Gusto ko sana, tayong mga mamamayang Pilipino, wag naman din tayong maging selfish. Si Tatay Digong kailangan na ho talagang makapag-relax na dahil hindi po biro ang hinarap niya nung pandemic. Tapos eto na naman, baka magwawala na naman siya ng tulog, ganyan. Kaya hanggat maaari, si BP Sara na lang po at yung iba pang mga kapatid. At kung may mga Duterte pang iba dyan, di palakihin nyo ng maayos siya, pag-aralin nyo ng mga kung ano-ano. Para yan yung mga susunod nating presidente. At ang Tatay Digong ho natin, kailangan mag-relax na. Deserve niya pong magpahinga. Para sa akin. Pero kung siya ang magiging presidente ulit, why not? Bakit hindi? Di ba, Puchik? Bakit hindi? Ang problema ho, 83, 84, 85, 86. Kung sakaling tatakbo siya, 86 years old na siyang magiging presidente. Kaya naman yun si si Enrile nga, di ba? Ilang taon na yun? 562. Oh. Joke lang po, Enrile, idol natin yan. Yun, si Enrile mukhang talagang sanay na rin. Si Tatay Digong sanay na din. Kung gusto nila, sige lang. Pero yun lang naman ang para sa akin at opinion ko. Di ba kahit kayo naman, no, yung mga kamag-anakan nyo kapag matanda na, medyo may edad na talaga, kailangan na ho talaga niyan kasi pahinga. Kasi pag nagkasakit sila, medyo hirap makarecover. Kaya hanggat maaari, wag na silang ma-stress, ganyan. Depende na lang, pag upo niya, i-wipe out niya lahat ng kurakot. Oh. Wala, ito na, diretso na natin. Basagin lahat ng korupsyon. Kaso, may stress siya eh. Paubaya na lang po niya sa kanyang mga anak. Okay na po yun. Siguro hanggang dito na lamang. Kung gusto niyo pong ituloy ang video na ito, ilalagay ko naman yan sa description. Si Kuya Coach Oli. Panoorin nyo yan ng malaking video. Pero kung gusto nyo mag-stay pa dito, panoorin nyo lang po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy na natin. Okay, sige. Ito po, pakinggan po natin si PRRD kung ano sasabihin niya. Ako, binanata na naman si Marcos. Balik na po ang droga. Bumalik na ang droga dito sa Davao. Lakasan natin saglit, ha? Bumalik na ang droga dito sa Davao, Cebu at Manila. Dire sa Davao, Cebu, Manila. Saglit, ha? Lakasan lang natin. Daghan na pong standby ng mga hold up. Marami na ring mga tambay na nag-hold up at mga nananaksak. Pakinggan nyo po habang nagsasalita si PRRD, ha. Yan yung pinagmamalaki natin eh. Talagang, alam mo, pag ang isang tao ay talaga may influence, nakikinig ang lahat ng tao. Ha? Ito yung kino-compare natin kay BBM na medyo hindi ganito si BBM eh. Tuloy natin. Alban, manunggab. Wala yun, hindi nila kontrolado. Wala talaga, mahina talaga. Di nila kontrolado. Alin? Yung tungkol sa droga, hindi kayang ihinto ni Marcos ang droga. Hindi natin alam bakit ba hindi mahinto-hinto ni Marcos yung paglaganap ng droga dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga, alam nyo, napaka-importante na si Marcos ay magpa-drug test. Tulad niyan, even si PRRD sinasabi, at alam kong alam nyo rin na talagang lumalaganap na ang droga sa Pilipinas. Ulit, tanungin ko kayo dyan, sa inyong lugar ba? Kayo nakakaalam sa bawat lugar ninyo. Lumalakas ba ang droga? Nanunumbalik ba agad ang droga? Madami na naman ba nagdodroga? Magulo na naman ba dyan sa lugar ninyo? Doon pa lang malalaman natin kung talagang kayang ihinto ni Marcos ang droga. So syempre, tinatawag pa ni PRRD na bangag si BBM. So duda na ang taong bayan. Kaya hindi mahinto ni BBM ang droga kasi siya din ay nagdodroga. Kailangan maalis po sa isipan ng mga Pilipino yan. Kaya yung sinasabi ni BBM, wala namang koneksyon yung pagpapadrug test ko sa trust ng taong bayan. Hindi po. Maling-bali kayo, PRRD. Kailangan malaman ng taong bayan kung kayo ay gumagamit or hindi. Kailangan malaman ng taong bayan kung kayo ay addiking hindi. Bakit kanyo? Lumalaganap ang droga eh. Baka mamaya kasabwat kayo. O baka kaya hindi nyo mahinto kasi you're one of them. Yan ang duda ng taong bayan. Kaya nga dapat patunayan ninyo. Kailangan may confidence ang taong bayan sa inyo. Patunayan nyo ng drug test. At nang malaman natin, bakit ba? Ito sinasabi ni PRRD, bakit ba hindi nyo mahinto ang droga sa Pilipinas?
Ano sabi ni PRRD? Wala talaga. Mahina talaga. Di nila kontrolado. Magkakasunod po yan. Yung hold-upan, pananaksak, lahat siyang konektado sa droga. Pag mataas ang droga, huwag niyong asahan bababa ang peace and order. Nangangarap kayo ng gising. O baka addict kayo. kung sa tingin niyo mismo, bababa ang krimen sa Pilipinas, kahit laganap ang droga, nangangarap ka or addict ka rin. Hadlok, manggod. Hadlok sila sa... Ayan. Takot kasi takot talaga sila sa human rights. Hindi po pwede. Alam nyo itong human rights na to? Isa pa itong walang naitutulong sa bansang Pilipinas. Isipin nyo, ang iniimbestigahan, yung mga pulis na nakapatay ng adik. Instead na, ang iniimbestigahan nyo, yung mga adik na ng rape. Yung mga adik na ng rape ng kapatid, ng rape ng magulang, ng rape ng kapitbahay, ng rape ng kamag-anak, ng best friend, ng katrabaho, pinatay ang magulang na pinalaki sila. Imbis na yun ang iniimbestigahan ninyo. Parang pinagtatanggol pa nitong human rights natin ng mga adik. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng takot ka sa human rights. Human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoong ko. Sa bagay ako, may kaso talaga ako. Kung babalik ako, humanta talaga kayo. Yun, naku, yari. Marcos, ito, pahiwatig to ha. Ako'y naniniwala, pahiwatig to. Kung babalik ako, humanda talaga kayo. Alam nyo kung bakit? Gustong-gusto ng Pilipino to. Gusto na ng Pilipino. Alam mo, salot sa Pilipinas, bukod sa korupsyon, ang salot talaga, ang sumisira sa Pilipinas, diretsahan na po tayo. Bukod sa mga politikong korap at magnanakaw, mga adik, at yung mga NPA. Yung mga yan. Yung mga komunista na yan, yan ang sumisira sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit gustong-gusto si PRRD ng taong bayan? Kasi nahinto ang droga. Hindi man 100%, but possibly 98% nung panahon niya nahinto ang droga. At alam natin to si PRRD, hindi nakikipag-transact sa mga komunista or NPA katulad ng ibang mga, yung iba dyan, ginagawa pang attack dog ang mga NPA at mga komunista. Si PRRD, hindi po niya ginagawa yan. Alam natin galit ito sa mga makakaliwa, sa mga rebelde. Kaya naman, gustong-gusto ni PRRD, gustong-gusto ng taong bayan si PRRD. Kaya mahal ng taong bayan si PRRD. Pansinin niyo, kahit na ang kanilang crowd ay napakadami, kahit walang ayuda, hindi katulad dun sa iba. Ito ako'y naniniwala. Kung babalik ako, humanda talaga kayo. Yung sinabi niyang yan, ako'y naniniwala. Diyan ay in preparation. Just in case. I really don't believe na matatanggal si BP Sara. Pero, ito, pag-usapan nating mabuti to. Just in case lang matanggal si BP Sara. Just in case lang for discussion purposes. Ako, naniniwala ako, si PRRD, sa mga sinasabi niyang yan, at kung siya'y malakas pa, tatakbo siyang presidente for 2028. Alam natin na ang pag-asa ng taong bayan ngayon ay Duterte. Kung aalisin man si BP Sara, si PRRD, naniniwala ako hindi tayo hahayaang malugmok. Tatakbo to sa mga salita niya ngayon. Kamakailan lang meron akong nakausap na dekampanilyang mga abogado. Mga abogado hindi abogado. Hindi yung mga pipitsuging abogado. Mga dekapanilyang abogado. Nabanggit ko, nasabi ko, napakapangit na po na nangyayari sa bansa. At sayang talaga dahil 6 na taon lang si PRRD. Yun kasi ang nasa batas eh. Kaya lang, wala bang pagkakataon na pwedeng tumakbo si PRRD? Alam mo yung sagot ng 2 abogadong kausap ko. Very popular lawyers. Ang sabi nila, sa aking tingin, sa kanyang pagkakaunawa sa batas, pwedeng tumakbo si PRRD. Anong basis niya? Kasi yung sinasabi ng batas na hindi ka pwedeng maging na tumakbo ulit bilang presidente, yung magkasunod. Tingnan po natin ang senador. 'Di ba sinasabi bawal after such terms, 3 terms ata, tapos bawal ka nang tumakbo. Pero nakakatakbo ulit, nagpahinga lang. Congressman, ang pagkakaalam ko dyan, kung hindi ako nagkakamali, 2 terms ata. Hindi ko alam yung exacto. Pero after nun, magpapahinga lang, tapos nakakabalik, tumatakbo ulit, congressman. Tama or tamang-tama?
bakit hindi pwede sa presidente? Ang ibig sabihin lang daw nung batas, bawal kang tumakbong magkasunod. Pero katulad si PRRD, bumaba siya ng kusa. Diyan na lang may lalaking kausap to si PRRD. Diyan na lang kita nating sumusunod si PRRD sa batas. Si BBM, anong sabi ni PRRD? Hindi yan bababa sa pwesto. Or kung bumaba man niya, kailangan na maiupo niya, yung hawak niya rin sa liig. Kaya nga in preparation for Sara, mamaya pag-uusapan natin yan. No? Pero si PRRD kusang ibinigay. Alam mo kung pinagpilitan niyang tumakbo nun, pwede pa siyang manalo eh. I mean, I'm sure mananalo siya sa botohan. Kaya lang yung legality nito, no? Medyo nagdedebate ang mga abogado diyan pagdating sa pwedeng pagtakbo ulit ni PRRD na magkasunod. But this time, marami ng abogado nagsasabi na pwedeng ulit tumakbo si PRRD kasi pahinga na siya eh. From 2022 to 2028, isang term pahinga na siya. Kaya magandang ano to. And I'm sure, i-consider talaga ni PRRD tumakbo kung sakali tanggalin nila, manalo sila sa impeachment labang kay BP Inday. Akala nila nagtagumpay sila kung sakali matanggal si BP Sara. Ang mga Duterte po, kaya mahal ng tao, they are not stupid. Alam nila gagawin nila. Kung sakali man sa tingin nyo hindi si PRRD, si Pulong. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, dapat itong pamilyang Marcos, wag silang loser, wag silang talunan, lumaban sila ng patas. Kasi kung ang kanilang laging strategy ay tanggalin, eliminate ang kalaban, hindi nyo mai-eliminate ang kalaban. Tingnan mo si Tamba anong style, i-eliminate yung vlogger. Akala mo ba ma-eliminate mo kami? Halimbawa kaming pinapatawag na sa 29 ata kami na vloggers. Kung patawag kami, akala mo mai-eliminate kahit ikulong mo kami? May mga uusbong na mga vloggers din. Marami pang vloggers. Gasino na lang paggamit namin yung channel namin sa ibang vlogger eh. Kala nyo nahawakan nyo kami sa leeg? Hindi. Ipapasa ko lang yung channel ko sa ibang tao, tapos na. Oh, tapos sabihin, di ba yung papalit, mahina, bago? Hindi. Yung channel ko, papagamit ko sa iba. Di ba? Alam mo kasi itong mga ito, takot silang lumaban ng patas. Ang alam lang nilang paraan, ang alam lang nilang strategy, tanggalin ang kalaban. Hindi kayo magtatagumpay sa ganyang paraan. Why? You are not improving yourself. Instead na ini-improve mo yung sarili mo, instead na nagsasakripisyo kayo. Oh. 'Di ba? Sakripisyo kayo. Nang sa ganun, mahalin kayo ng taong bayan gaya ng ginawa ng mga Duterte. Bakit nakita natin eh, kahit mademanda si PRRD, basta uubusin ko ang adik, basta uubusin ko mga NPA, basta uubusin ko mga komunista. Anong sukli? Mahal na mahal siya ng taong bayan. Bakit? Minahal niya kasi yung bayan. Anong ginawa niya sa pulis? Dinoble sahod. Anong ginawa niya sa sundalo? Dinoble sahod. Imbis na nagpayaman si PRRD, nagsilbi, nagsakripisyo. Dapat ganun ang laban na isipin nyo, Marcos tsaka Tamba. Hindi yung tanggalin natin yung kalaban natin para sure win tayo. Napakatamad nung paraan nyo, napaka-loser. Ang problema niya, tatsyon yun mo, wala ilan. Sabi, ang problema dyan, papatayin mo talaga. Walang ibang solusyon. Walang ibang solusyon. I'm sure, yung media, yan na naman ang paulit-ulit na tanong sa mga political experts, sa mga politicians, sa lawyers. Anong masasabi ninyo doon sa sinabi ni PRRD na walang ibang solusyon kung hindi patayin? At sabi niya, ang problema dyan, papatayin mo talaga. Walang ibang solusyon. Yung mga addict, yung mga sinasabi natin na hindi yung mga user lang na, yung mga addict talagang pumapatay ng re-rape, dapat na talagang patayin yan according to PRRD. Tapos, yan na naman ang palalakihin ng media. Hindi nila matanong-tanong ang mga abogado, ang mga political expert na bakit hindi ba pwede magpa-drug test si Marcos? Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni PRRD, bangag si Marcos, bangag si Marcos, bangag si Marcos, adik si Marcos, adik si Marcos. Hindi matanong-tanong nitong mga media, itong mga medyang duwag at bayaran, mga duwag kayo, hindi nyo matanong-tanong yung mga experts. Kaya nga nung ini-interview kami doon, nung nagsampa kami ng TRO dyan sa sabi ko sa inyo, gusto ko talagang sumagot eh. Kaya lang ayoko mag-epal-epal doon dahil si Atty. Torre naman tinatanong. Bakit na puro kayo tanong nung sinasabing papatayin ni PRRD? Ba't di nyo tanongin yung patungkol sa bangag na sinabi ni PRRD kay Marcos? Duwag tong mga media na ito. Pero wala talagang
wala talagang paraan. Di ba? Ang problema dito kila Marcos, instead na gumagawa ng tama, sinisiraan pa at sinisiraan yung diskarte ni PRRD. Sinisiraan mo, Marcos, hindi mo naman mahinto ang droga. Anong gagawin natin? Pinasasama mo lang si PRRD dahil ang paraan niya ay patayin. Eh ikaw, anong nagawa mo sa droga? Naihinto mo ba? Nahinto mo droga? O tuloy-tuloy pa rin ang droga sa Pilipinas? Yan ang problema, puro ka paninira. Wala ka namang may ambag sa solusyon. Paano ihinto ang droga, Marcos? Walay lahi. Kita nyo, gustong-gusto ng tao? Narinig nyo yung sigawan ng tao? Diba? Iba talaga si PRRD. Alam mo, pinasasama lang. Binibigyan lang ng masamang kulay nitong mga politicians at mga tao ni Tambang, mga attack dog niya, yung mga sinasabi ni PRRD. Pero alam nyo, masakit para sa kanila. Gusto ng tao eh. Gusto ng tao yung style ni PRRD para matapos na problema natin dyan sa droga. O next. Ito, pag-usapan natin patungkol sa impeachment ng komentaryo ni PRRD. Ay, ang kanyang speech patungkol sa impeachment. Nagpatutsada si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Layon lang anya nitong maetsapuera ang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Ang mapayag ng dating Pangulo tinawag ng Malacanang na walang basehan at katawa-tawa. Nakatutok si Mav Gonzales. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential election. Ayan, ito, maganda yung sinabi, no? Ang paniwala ni PRRD, kaya lang ini-impeach si BP Sara dahil ginigiba para hindi na makatakbo sa 2028. Ayan naman po ay lantarang public knowledge. Alam mo, kahit tanungin ko ang pula, dilaw, NPA, pinklawan, asul, berde, lahat po nang nakikinig dito. Bobo ka na lang kung hindi mo alam na kaya ini-impeach si BP Sara dahil sa politika. Bobo mo na lang or nagbobobobobohan ka. Dalawa lang yan, wala kang pagpipilian. Nagbobobobohan ka na hindi totoo yung sinasabi ni PRRD na kaya lang naman ini-impeach si BP Sara ay dahil gusto nilang makaupo sa 2028 at hindi nila kayang talunin si BP Sara. Kayo ba? Tanungin ko sa mga manunood dito, including the bashers, wala na po itong DDS, lahat po, tanungin ko kayo, pati kayong mga galit sa aming mga Makaduterte at Team Suka. Naniniwala ba kayo na yung pumirma, walang natanggap? Sagutin nyo. Una, yung pumirma para impeach si BP Sara, walang natanggap. Pangalawa, naniniwala ba kayo na gusto ma-impeach si BP Sara ay dahil ginagawa nila dahil sa pagmamahal nila sa bansa? Pangatlo, yung gusto bang ma-impeach si BP Sara, naniniwala kayo na wala silang pakinabang na matatanggap? Kahit yung iba kasi hindi pumirma pero may pakinabang eh. Kaya bumabanat na dapat ma-impeach si BP Sara katulad ni Trillanes. Sa tingin nyo, wala silang pakinabang? Sa tingin ninyo, mahal talaga nila yung taong bayan. Mahal nila ang bansa natin kaya gusto matanggal si BP Sara? Sa tingin ninyo, wala silang agenda? Naniniwala sila na si BP Sara ay guilty considering na si BP Sara ay 125 million lang yung confidential funds, na ang daming ahensya na mas matataas pa ang confidential funds kay BP Sara including the president himself, hindi nila maimbestigahan. Naniniwala kayo doon? Kung naniniwala kayo doon, ang bobo mo. Sa totoo lang, kabobo mo. Or nagbobobobobohan ka. Imposible. Kahit ikaw makamarcos vlogger, imposibleng hindi mo alam kaya tinatanggal si BP Sara ay dahil hindi kaya ni Tamba makaupo sa 2028. Sana sa ating ibang mga vloggers na makamarcos, dahan-dahan kayo sa pagtatanggol dyan. Dahil ang iuupo niyan si Tamba. Kung kumikita kayo dyan sa kanila, isipin nyo naman yung taong bayan. Saan pupunta ang Pilipinas kung ang susunod na presidente ay si Tamba? Isipin nyo mabuti. Kayong mga makamarcos, kayong mga medyang tahimik ngayon, kayong mga vloggers na pinagtatanggol pa itong impeachment, saan pupunta ang bansa natin kung si Tamba ang magiging next president? Sige nga. Ilang ang gustong tangtangon si Inday. Pamulitika ba?
Sabi, si Inday gusto nilang tanggalin, pamumuliti ka ba? Dahil pagkatapos kay Marcos, kung manalo sila, kung hindi, siya diktador, may ipapalit sa kanya. So it's either Marcos ulit or Tamba. In any case, ito nga 3 years, wala na nangyayari sa ating kay Marcos eh. Si Tamba, wala na.